Ngayong gabi ihahandog ko sa inyo ang kwento ng isang simpleng call center agent na si Liza na nakaranas ng kakaibang pangyayari sa kanyang pag-uwi. Isang itim na ulap ang dumating sa Quezon City, nagdulot ng kaguluhan at takot sa mga residente. Habang lumalalim ang gabi, ang mga figura ng mga kaluluwang naliligaw ay nagsimulang magpakita sa kanyang bintana na nagbigay ng matinding takot kay Liza. Paano niya haharapin ang mga ito at makakahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman? Alamin natin sa kwentong ito. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Liza at gusto ko pong magpasalamat sa inyo sa paglalaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Nakatira po ako sa Quezon City at nagtatrabaho bilang isang call center agent. Ang buhay ko ay simple lang. Trabaho, uwi, tulog at ganun ulit kinabukasan. Pero isang gabi, habang pauwi ako mula sa trabaho, may nangyari na nagbago sa simpleng buhay ko. Nakatira ako kasama ang aking ina at kapatid at ang aming bahay ay malapit lang sa isang palengke. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang karaniwang gabi na naging hindi pangkaraniwan dahil sa isang kakaibang ulap. Sa isang karaniwang gabi sa Maynila, ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang mga jeepney ay naglalakbay sa mga kalsada, ang mga tindahan ay bukas pa rin at ang mga tao ay nagmamadali pa uwi. Ang hangin ay malamig at ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Habang naglalakad ako pa uwi mula sa trabaho, napansin ko ang isang kakaibang ulap na dumarating mula sa karagatan. Sa una, inisip ko na ito'y isang karaniwang ulap lamang, ngunit nang ito'y lumapit, napansin ko ang kakaibang itim na kulay nito. Ano kaya ang ulap na to? Tanong ko sa sarili habang tinititigan ang papalapit na ulap. Narinig ko ang mga tao sa paligid ko na nag-uusap tungkol dito, ngunit wala ring nakakaalam kung ano ito. Habang nakikinig ako sa mga usapan, may isang matandang lalaki na nagkwento tungkol sa isang alamat ng itim na ulap na nagdadala ng kamatayan at kasawian. Huwag kayong lumapit diyan, sabi niya. Maraming buhay na ang nawala dahil sa ulap na iyan. Nang tuluyan ng umabot ang ulap sa lungsod, nagsimula ang kaguluhan. Ang mga ilaw sa kalsada ay unti-unting nawawala at ang mga tao ay nagsimulang magpanik. Ang media ay nag-ulat ng pagkawala ng komunikasyon sa mga taong nasa loob ng itim na ulap na nagdulot ng mas malaking pangamba. Iba't ibang teorya ang lumutang tungkol sa pinagmulan ng ulap, mula sa galit ng mga Diyos hanggang sa mga sabwatan ng gobyerno, ngunit wala sa mga ito ang nakumpirma. Pauwi ako mula sa trabaho sa Quezon City. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila nilamon ng itim na ulap, at ang paligid ay nagmistulang isang eksena mula sa isang horror movie. Ang mga tao ay nagmamadali at ang takot ay malinaw sa kanilang mga mukha. Habang naglalakad ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na dala ng ulap. Ang bawat hakbang ay parang isang pakikipaglaban sa kadiliman. Ang mga ilaw mula sa mga poste ay unti-unting nawawala at ang takot ay nagsimulang lumalim sa aking dibdib. Bigla akong nakarinig ng mga sigaw mula sa malayo. Tulong, tulong! Ang mga boses ay nagmumula sa iba't ibang direksyon, ngunit hindi ko mawari kung saan eksakto. Ang tunog ng mga sigaw ay nagdagdag pa sa takot na nararamdaman ko. Kailangan kong makauwi agad, sabi ko sa sarili habang pinipilit kong bilisan ang aking paglakad. Nang marating ko ang aming bahay, agad kong sinara ang pinto at nagbukas ng telebisyon upang malaman ang mga balita. Subalit ang mga ulat ay magkasalungat at walang malinaw na impormasyon tungkol sa ulap. Ang takot at pagkalito ko ay lalong lumalim. Ang bawat tunog sa labas ay parang isang banta at ang kadiliman ay parang isang halimaw na handang sumalakay. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala at nakatingin sa labas ng bintana, napansin ko ang kakaibang figura sa labas. Ang paligid ay tahimik at ang tanging liwanag ay mula sa ilaw ng poste na malabo na rin dahil sa ulap. Nakita ko si Makmak,
isang batang lalaki na nawawala sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag at ang kanyang presensya ay nagdulot ng matinding takot sa akin. Sinubukan kong iwasan ang kanyang tingin, ngunit may puwersa na humihila sa akin upang tumingin muli. Habang pinagmamasdan ko si Makmak, napansin ko ang kanyang mga damit na punit-punit at marumi. Para siyang galing sa isang lugar na puno ng hirap at sakit. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng tulong, ngunit hindi ko magawang lumapit. "Sino ka?" Tanong ko sa sarili habang pinipilit kong huwag tumingin kay Makmak. Ngunit sa bawat pag-ikot ko sa bahay, nakita ko ang katulad ng mga figura sa iba pang mga bintana, sina Owell, James at Dante. Ang kanilang mga mukha ay nawawala sa kadiliman, ngunit ang kanilang mga mata ay nagliliwanag. Sinubukan kong isara ang mga kurtina, ngunit ang takot ay nagpatuloy na lumalim. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang pangamba, at ang bawat tunog ay parang isang banta. Ang mga figura ay patuloy na nagpakita sa iba't ibang bahagi ng bahay, at ang takot ko ay nagiging mas matindi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, at ang bawat sandali ay parang isang bangungot na hindi ko matakasan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala at sinusubukang kalmahin ang aking sarili, narinig ko ang unang pagkatok. Ang tunog ay parang isang musika ng kamatayan na unti-unting nagdudulot ng pagkasira ng aking katinuan. Ang bawat pagkatok ay parang isang martilyo na bumabagsak sa aking isipan. Sinubukan kong huwag pansinin, ngunit ang tunog ay patuloy na lumalakas. Ang mga figura sa labas ay patuloy na kumakatok at ang takot ko ay lalong lumalim. Ano ba to? Bakit nila ako ginugulo? Tanong ko sa sarili habang pinipilit kong huwag pansinin ang mga pagkatok. Ngunit ang tunog ay parang isang sumpa na hindi ko matakasan. Sinubukan kong magtago sa kwarto, ngunit ang pagkatok ay patuloy na naririnig. Ang bawat tunog ay parang isang banta at ang takot ko ay nagiging mas matindi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Mananatili ba akong nakakulong sa loob ng aking tahanan o haharapin ang mga figura sa labas? Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumasok sa bintana. Bakit ganito? Tanong ko sa sarili habang pinipilit kong huwag magpanik. Ang mga alaala ng mga kwento ng matatanda tungkol sa mga multo at espiritu ay bumalik sa akin. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang aking kaibigan na si Jenny. "Jenny, may mga kakaibang nangyayari dito. Hindi ko na alam ang gagawin," sabi ko habang nanginginig ang boses ko. "Liza, kalma ka lang. Subukan mong magdasal," sagot niya. Ngunit kahit ang dasal ay parang walang bisa sa mga oras na iyon. Kailangan kong magdesisyon, sabi ko sa sarili habang pinipilit kong kalmahin ang aking isipan. Ang bawat sandali ay parang isang bangungot at ang takot ay nagiging mas matindi. Sa wakas, napagdesisyonan kong lumabas ng kwarto at harapin ang mga figura. Kumuha ako ng pamalo mula sa ilalim ng kama, handa na akong ipagtanggol ang aking sarili. Hindi ako magpapatalo. Bulong ko sa sarili ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Sinubukan kong mag-isip ng paraan upang makatakas, ngunit ang bawat plano ay walang saysay. Patuloy ang pagkatok ng mga figura at ang tunog nito'y musika ng kamatayan na unti-unting nagpapasira ng aking katinuan. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Mananatili ba akong nakakulong sa loob ng aking tahanan o haharapin ang mga figura sa labas? Sa wakas, napagdesisyonan kong harapin ang mga figura. Hindi ko na matiis ang takot at kaguluhan sa aking isipan at kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng mga figura at ng itim na ulap. Kumuha ako ng flashlight at lumabas ng bahay. Dala ang tanging liwanag na nagbigay sa akin ng pag-asa. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dala ng ulap. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa takot, ngunit kailangan kong magpatuloy. "Sino kayo?"
Tanong ko sa mga figura habang tinututok ang flashlight sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay nawawala sa kadiliman, ngunit ang kanilang mga mata ay nagliliwanag. Natuklasan ko na ang mga figura ay mga kaluluwang naliligaw at naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng itim na ulap. Nagliliwanag ang kanilang mga mata dahil sa pagnanais na makahanap ng kapayapaan. Hindi kayo mapanganib, sabi ko sa sarili habang pinipilit kong kalmahin ang aking takot. Ang mga kaluluwa ay patuloy na nagpakita sa iba't ibang bahagi ng paligid at ang takot ko ay unti-unting nawawala. Naramdaman ko ang tapang na bumabalik sa akin. Sa aking paglabas na diskubre ko na ang mga kaluluwang ito ay hindi mapanganib kundi mga nilalang na nais makahanap ng kapayapaan. Sa paggamit ng aking flashlight, nagawa kong gabayan ang mga kaluluwa patungo sa liwanag. Naramdaman ko ang liwanag na bumabalik sa akin. Kaya ko to, sabi ko sa sarili habang patuloy na ginagabayan ang mga kaluluwa. Nagbigay sa akin ng lakas ang kanilang mga mata at presensya upang magpatuloy. Habang ginagabayan ko ang mga kaluluwa, naramdaman ko ang tapang at determinasyon na bumabalik sa akin. Sa wakas, ang itim na ulap ay unti-unting naglaho at ang liwanag ay muling bumalik sa Maynila. Ang mga kaluluwa ay nakahanap ng kapayapaan at ako rin ay nakahanap ng liwanag sa loob ng aking sarili. Ang aking tapang at determinasyon ay nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang kwento ni Liza ay nagtuturo sa atin na sa gitna ng kadiliman, ang tapang at liwanag sa ating puso ang magbibigay ng pag-asa. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat kayo. Baka may nakatingin sa bintana mo.